Mga kaibigan, nag-press conference po si Sara Duterte, Vice President. Pero, ewan ko, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito. Pero pakinggan na lang po ninyo. At bahala na kayo kung ano inyong assessment, opinion, interpretation dito sa sinasabi ng pangalawang Pangulo kaugnay sa kanyang kinakaharap na impeachment, betrayal of public trust. Ito ang kanyang sagot tungkol dyan sa isyong ito. Hello, good morning. Okay na? Okay. Sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, kulang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, Ayun, yun lang po. Ang hirap i-describe, yun lang. Yun lang. Sa kabila ng betrayal of public trust na kaso or article of impeachment o impeachment ng 215 congressman na nag-endorso at naging complainant, yun lang ang kanyang sagot. Parang tumatawa pa nga masaya pa Parang hindi gaano siya, ang tingin ko, ang description ko, parang hindi siya masaya, parang hindi siya nalulungkot, masaya pa Parang pinaglalaruan lang kayo, ano? Parang pinaglalaruan lang tayo. Ganun lang siya. Ano inyong masasabi dyan? Vice President po yan. Ganyan lang ang kanyang sagot. Ang pinag-uusapan dito kawalan ng tiwala dahil 612 million pesos confidential at intelligence fund ang hinahanap sa kanya ng taong bayan. Yung suhulan sa Department of Education na mayroong sobre 50,000 each sa mga matataas na opisyalis doon monthly sa loob ng 9 months. Pagbabanta, pinagbantaan, inuutos na kung may mangyari sa kanya, kuhanin ang buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House. Tapos nung mag-file ang impeachment na ngayon nasa Senado, ganyan lang ang kanyang sagot. Anong tingin niyo dyan? Normal? Normal ba yun? Yung ba yung dapat na asahan ng taong bayan na magiging sagot ng pangalawang Pangulo sa napakaseryosong isyo, napakaseryosong usapin, napakaseryosong paratang, napakaseryosong problema dahil Office of the Vice President. Pangalawa,
sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ang pinatalsik ng Kongreso, pinapatalsik ng Kongreso, inimpeach ng Kongreso, at magkakaroon ng trial sa Senado, yun lang ang kanyang sagot. Walang ibang explanation. Nakatawa pa, tumatawa pa, nagbibiro pa. Ladies and gentlemen, mamamayang Pilipino po tayo. Mamamayang Pilipino sa buong mundo, kayo po ang naghahanap ng katuwiran at katarungan sa perang hinahanap. Mga nagmamahal at naniniwala kay Pangulong Marcos, mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Kontento ba kayo sa reaksyon? Na matagal na inabangan ng media, halos ilang oras na nag-aabang ang media dahil meron daw statement at press conference. Pero yun lang ang statement niya. Tapos nagbibigay siya ng, tatlong question lang. Walang follow-up question. Sabay tawa at kung ano pa. Hindi ko alam kung nagbibiro. Again, ganyan ba ang ating pangalawang Pangulo? Yan ba ang ating Vice President? Ganyan ba ang dapat maging sagot sa napakaseryosong issue na ngayon ay pinag-uusapan dito at sa buong mundo? Kasi Office of the Vice President inimpeach ng majority ng mga congressman dahil sa betrayal of public trust. Uulitin ko. Tama bang reaksyon yun? Tatanggapin ba ninyo yung pahayag na yun? O hanggang doon na lang talaga? Di ba? Kaya nga sabi ko, paparinig ko na lang sa inyo, bahala na kayo. Anong inyong masasabi diyan? Na statement coming from the Vice President ng bansa. Kala ko, kaya nagpatawag ng press conference na inabangan ng napakaraming media. Akala ko mayroong major announcement. Akala ko magdideklara ng matinding laban. O kaya ay magre-resign. O kaya ay kung anumang something na pwedeng sabihin o gawin. Kasi siya ay pangalawang Pangulo. Pangalawa sa pinakamataas na opisyal. Pero hindi pala. Lahat ng mataas na expectation, lahat ng inaasahan at sa pantaha, nating lahat dyan sa sinasabing major announcement o reaksyon ng pangalawang Pangulo sa napakabigat na kaso at pinag-uusapan ng mamayang Pilipino, akala natin matinding reaksyon at sagot. Ganun lang kasimple. Kaya again, tinatanong ko kayo, kontento ba kayo? Anong basa nyo? Anong pananaw ninyo? Normal bang usapan ito? Kailangan bang ngumiti at tumawa na lang dito sa isyong ito? Hindi ba dapat maging seryoso ang mga sagot? Hindi ba dapat magpakita ng pagkabahala sa mga taong may-ari ng pera? Sa mga taong nawala ng tiwala? Nawala ng pag-asa? O kaya nga betrayal of public trust? Dahil people's money, pera ng taong bayan, kapangyarihang pansamantalang ibinigay ng taong bayan, parang napakalayo ng expectation doon sa naging reaksyon. So, please like and share. At comment. Malaya po kayo. Kayo nang bahala. Wala akong gaano naramdaman eh. Tawa na lang tayo.